dapat mamatay ka na. Ikaw ang dapat na mamatay. Kung may dapat mamatay, kayong dalawa dahil parehas lang kayo! Diyos ko, anong nangyayari sa inyo? Itigil nyo na yan. Pamilya tayo. Gagaling pa kayo. Yana! Ano, buong pamilya natin ay nag-aaway-away? Nagsasakitan? Wala ba tayong gagawin? Wala kang gagawin? Wala tayong magagawa. Masyado silang agresibo dahil sa pagiging aswang nila. Kapag tinulungan natin sila, ay mamamatay tayo. Kaya umalis lang tayo. Mukhang wala na nang magagawa. Tara na, Yana. Tayo na lang ang pamilya ngayon. Tandaan mo yan! Magandang araw po, Miss Ligaya. Itago niyo na lang po ko sa pangalang Yana. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari 1 taon bago ang pandemic. Alam ko na marami ang magdududa sa aking kwento kasi halos recently lang siya. Pero uunahan ko na kayo kaagad. Nabubuhay pa rin ang ibang aswang. Hindi nga lang natin sila nakakasalamuha dahil mas pinipili nilang tumira sa mga liblib na baryo na halos hindi pamilyar sa mga tao. Ganon nila pangalagaan ang kanilang lahi at henerasyon. Ang iba ay hindi pa rin nauubos dahil sa kanilang pagtatago. May personal encounter po dyan ang aking pamilya. Bago ko sabihin, ipapakilala ko na muna sila. Ang pamilya ko ay mga aspiring vlogger na ang content ay mukbang, na kung saan pinapakita sa viewers ang pagkain ng mga kung ano-ano. Hindi pa naman po sila kilala dahil kakaunti pa lang ang kanilang mga followers. Kung itatanong nyo rin kung anong pangalan ng account nila, hindi ko na po babanggitin para na rin maingatan ng kanilang pagkakakilanlan. Matagal na rin namang deleted yung account nila kaya hindi na rin mahahanap pa. Ang ipagtatapat ko po sa inyo ay ang pagkasira ng buhay ng pamilya ko dahil sa pagbablog. Sa kagustuhan nilang dumami ang followers at maging sikat, may mga bagay silang naisakripisyo at mga bagay na piniling gawin kahit bawal. Napili kong baguhin ang pangalan ng mga tao at lugar para na rin makaiwas sa anumang negatibong usapin. Anumang pagkakahawig sa totoong buhay ay hindi sinasadya. Sisimulan ko ang istorya. Isang mainit na tanghali, papunta ang pamilya ko sa isang tagong baryo na pangalanan lamang nating San Mateo de Oro. Nag-post kasi ang tatay ko na naghahanap ng lugar na magpipiesta para gawing part ng content. Isang follower ang nagsabi na sa San Mateo de Oro daw siya pumunta sa isang lalaking nagngangalang Antonio dahil may libreng pagkain ito sa mga dayo tuwing piyesta. Grabe naman ang sukal ng lugar na ito. Hindi man lang yata tinatabasan. Eh bakit naman kasi dito pa mahal? Parang sobrang layo naman sa Kabihasnan eh. Hayaan mo na. Mas may thrill at mas may chance na makilala ang lugar nila dahil sa atin, hindi ba? Sumikat na tayo. May sisikat pang lugar. Pa, alam ng classmate ko itong lugar na to. Sabi niya, dito raw may nawalang dalaga at hindi na talaga nakabalik. Eh sus, hindi na nakabalik. Nawala lang yon kasi nakipagtanad. Nakipag-meet up sa lalaki tapos sinama sa kanila. Ganyan din kami ng nanay mo nung una, kaya nga nabuo ang pamilya natin eh. Pa, hindi na uso ngayon yung mga ganyang kabataan kasi puro LDR na ngayon. Saka hindi naman daw ganoong tipo yung dalaga na yun. Masipag daw siya mag-aral. Ang hinala nila, nakuha ng aswang. Hindi ka naniniwala sa tanad pero naniniwala ka sa aswang? Ibang klase ka talaga, anak. Tayo, ang daming nag-react sa last nating upload. Talaga? Ay, patingin nga. Oh, tingnan mo. Wow, ayos ah. Galingan lang natin sa mga content at magiging sikat din tayo. Hindi lang sa Pilipinas tayo makikilala, kundi pati na rin sa buong mundo. Tay, ano kaya kung mag-upload din tayo ng video sa TikTok? Yung bagong nauuso ngayon? Sus, puro pa-cute lang naman ang nandyan eh. Tsaka ang mga nanonood dyan, puro kabataan na kagaya mo. Mga babad sa sokmed, pero mga lampa. Tama ang kuya mo.
Kaya ka lumalampa ka kasokmid mo. Bakit di mo kayain si Enzo? Batak sa gym. Mahal, nandito na yata tayo sa San Mateo de Oro. Nandito na pala. Saan ba yung bahay ni Antonio? Sabi ng mga followers natin ay sa bungad lang daw. Magtanong na lang tayo. Yung matanda dun sa may tindahan. Doon tayo magtanong. Oo, tama. Siya, baba na kayo at ipark ko na to. Dala lang ang kamera namin at iba pang gamit sa pagbe-video. Bumaba na kami ng kotse. Nagmasid na muna ako sa paligid. Parang hindi masyadong masaya ang fiesta at ang mga tao. May kakaibang aura. Hindi rin maganda ang pakiramdam ko dahil sa biyahe. Medyo masakit ang tiyan ko at nasusuka. Pero di na lang ako nagsabi sa pamilya ko. Lumapit kami sa matandang babae sa tindahan. May pagtataka itong tumingin sa amin na para bang di kami welcome sa lugar na yon. Ale, saan ba dito yung kina Antonio? Yung may libreng pakain daw sa mga dayo kapag piyesta. Umalis na kayo dito. Bakit naman po? Pumunta kami dito para gumawa ng content. Mga vlogger po kami. Hindi ako pamilyar dyan sa sinasabi ninyo. Basta umalis na kayo. Ale, parang medyo malayo naman po yung sagot niyo sa tanong ko. Saan po ba dito yung kina Antonio? Ito ang baryong bawal ang asin. At sana maintindihan ninyo ang ibig kong sabihin. Maganda kung ganon. May thrill sa mga audience. Siguradong magba-viral tayo nito, di ba, Enzo? Opo. Bago yun eh. Mga vlogger na imumukbang ang pagkain ng baryo na bawal ang asin. Ganon na nga. Paturo na po ng bahay ni na Antonio. Kailangan lang talaga para sa content. Pa, huwag na kaya nating ituloy. Makinig na lang tayo kay Lola. Kahit ako nga po ay nawiwirdohan din dito. Tumigil ka nga. Hindi ka naman sumasama sa vlog. Editor ka lang. Ikaw naman, Ale. Sabihin nyo na lang kung ayaw nyong ituro. Hindi yung nananakot ba kayo lang kung ano-ano. Mahal, sa iba na lang tayo magtanong. Mas mabuti pa nga kaysa sa matandang to na walang kwentang kausap. At tara na. Umanap na lang kami ng ibang pagtatanungan pero hindi ko talaga maalis sa isip ko ang matanda. Pakiramdam ko ay babala ang binibigay niya sa amin at kailangan namin tong sundin. Sa wakas, nahanap ni na tatay ang kina Antonio. Sobrang lapit lang pala nito sa kinaroroonan namin kaya di na kami naglakad ng malayo. Magandang araw po, Mang Antonio. Magandang araw din sa inyo. Hindi kayo taga rito, ano? Ay hindi nga po. Mga vlogger po kami at gusto namin gumawa ng content dito sa lugar ninyo. May follower po kasi kami na nag-message sa amin at sabi, pestang araw po dito sa inyo. At dito raw po kami pumunta kasi open itong bahay nyo sa mga dayo. Mga vlogger? Opo, hindi nyo po alam? Hindi naman sa mga ganun sa lugar namin. Kaya hindi ako pamilyar. Ay sige po, sabihin ko sa inyo. Ang mga vlogger ay parang may artista. Kapag dumami ang mga followers o mga manonood, magiging sikat kami hindi lang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa buong mundo. Hindi nyo naman agad sinabi. Mga bigatin pala kayo. Ano po ba? Pwede po ba kaming mag-video dito sa bahay nyo? Bale, ang gagawin po namin ay mag-video po kami habang kumakain ng mga handa na ihahain nyo sa amin. Ay, walang problema. Kung yun ang trabaho ninyo Ay, sige po, salamat po. Totoo nga ang sinabi ng follower namin. Magiliw nga kayo sa mga bisita. Sa pagkakataong yun ay mukhang nagkasundo na si Papa at si Mang Antonio. Pagkatapos maihain ang mga pagkain, ay naghanap sila ng lugar na pwedeng pwestuhan para makapag-video ng maayos. Yun na rin yung pinaka-lunch namin dahil hindi pa kami kumakain. Ako naman ay nasusuka kaya tahimik lang akong nakaupo sa isang tabi.
Yana, anak. Hindi ka ba sasalo rito? Ang daming pagkain, oh. May sisig, paborito mo ito. Hindi po maganda ang pakiramdam ko, ma. Nasusuka ako. Bakit ka naman nasusuka? Dahil siguro sa biyahe. Alam niyo naman po ako, hindi sanay magbiyahe sa malalayo. Arte naman ng sikmura mo. Nagbiyahe lang, masama na agad ang pakiramdam. Ganyan talaga si Yana pa. Hayaan na lang natin. Mawawala din yan. Kung hindi ka makakakain, anak, ipagbabalot ka na lang namin. Salamat, ma. Doon po muna ako sa kotse. Gusto kong mahiga. O siya, sige. May mental na candy doon. Magmuya ka para kahit papano ay umayos ang pakiramdam mo. Opo, ma. Kahit nahihilo ay lumakad ako papunta sa kotse at pumasok sa loob. Hindi ko na isinara ang pinto para makalanghap pa rin ang sariwang hangin. Kinuha ko ang cellphone at nagpatugtog ng music. Pero habang ginagawa ko yun ay may napapansin ako sa harap. Isang bata na nakatingin sa akin at nanlilisik ang mga mata. Nakaramdam ako ng takot kaya naman napatakbo ko at bumalik sa kinaroroonan ng aking pamilya. Nagsisimula na pala silang mag-vlog. What's up mga kaiti? Nandito na tayo ngayon sa piyestahan sa San Mateo de Oro. Ito nga po ang mga pagkain na handa ni Tatay Antonio, yung may-ari ng bahay na pinuntahan namin. Mga kaiti, meron ditong sisig, menudo, kaldereta, lechong paksiw, at ang mas bitter pa sa love life mo na papaitan. Napakarami mga kaiti ano. Siguradong may pasyaron pa mamaya bago kami umuwi. Pasintabi na lang po sa mga hindi pa kumakain. Baka kapag dumaan ito sa inyo, ay hindi pa pala luto ang sinaing ninyo. So mga kaiti, alam kong excited na rin kayo. Simulan na natin. Unahin natin itong kaldereta. Ang pagkain na hindi nawawala kapag may piyestahan. Sabay-sabay na sumandok ng kaldereta ang pamilya ko at sabay-sabay din nila itong tinikman. Pero matapos nilang gawin yon, ay pare-parehas din ang naging ekspresyon ng kanilang mukha. Para bang may kakaiba silang nalasahan sa pagkain. Pinatay na muna nila ang video dahil ayaw nilang i-upload ang ganoong reaksyon nila sa pagkain. Parang kinulang yata sa asin ano? Sabi nga nung matanda kanina bawal ang asin sa baryong to. Ang sama ng lasa, mahal. Parang masyadong malasado ang karne. Tsaka ang kunat. Hindi ko maintindihan kung anong klaseng karne to Pa, wag na kaya nating ituloy. Hindi pwede. Naipost na natin kanina na may vlog tayo tungkol sa piyesta sa San Mateo de Oro. Iniintay ito ng iilan nating followers at hindi natin sila pwedeng biguin. Ay mahal, gumawa na lang tayo ng peking vlog. Kaya ko namang lutuin ang mga ito Ang sama talaga ng lasa, hindi ko matagal ang kainin. Hindi pwede. Kapag sa bahay tayo nag-record, mahahala tayo ng mga viewers. Alam mo namang halos lahat ng sulok ng bahay natin mula labas at loob ay nakuna na ng video. Huwag kayong mag-alala. Ikat na lang yung mga pangit na reaksyon. Si Yana nang bahala doon. Pa, pangit na magiging result kapag puro cut. Tumigil ka nga. Huwag ka magreklamo. Sa ayaw nyo man at sa gusto, itutuloy natin ang vlog dito. Kayo rin naman ang makikinabang kapag sumikat tayo. Kaya huwag na kayo mag-inarte. Wala nang nagawa si Mama at ang dalawa kong kapatid kundi ang sumunod. Basta kasi si Papa kapag nagsalita siya ay walang pwedeng tumutol. Pinilit nilang ubusin ang mga pagkain kahit hindi nila gusto. Nagpahinga na muna kami kaya hindi na muna kami umuwi at si Papa nakipag-inuman pa sa mga tao doon. Alam nyo, kapag sumikat kami, dadalhan namin kayo rito ng maraming asin. Sako-sako, para lahat ng lulutuin nyo'y masarap at malasa.
Ibang klase ka rin talaga, no? Ay, sige na. Tumagay ka na at kumain ka ng maraming pulutan. Itong dinakdakan, no? Ang tatay ninyo ay lasing na. Puntahan nyo na nga atang makauwi na tayo. Gabi na rin eh. Ako nang bahala, Ma. Pa, tama nang inom. Umuwi na tayo. Gabi na. Isa na lang, nak. Pagkatapos nito ay tatayo na ako. Masarap ang alak dito, tuwa. Hindi mo alam kasi puro ka selfie sa social media. Pa, lasing na kayo. Tara na. Lasing na kayo. Magagalit si Mama. Magagalit? Bakit? Sino bang batas sa bahay natin, ha? Pakinggan nyo, mga kaiti. Ako ang batas sa bahay namin. Kaya ako masusunod sa lahat. Narinig nyo ba yon? Oh, ang Antonio. Ayaw naman. Ay mukhang ikaw nga ang bata sa bahay ninyo. Dahil kahit misis mo, natatakot sa'yo. Pa naman, nakakahiya na. Umuwi na tayo. Malayo pa yata kayo. Bakit hindi muna kayo makitulog sa amin? Tapos bukas na lang kayo umuwi. Sa pagkakataong yun, parang nanindig ang balahibo ko sa paraan ng pagsasalita ni Mang Antonio. Parang may kakaiba sa kanyang ekspresyon. Parang may pagnanasa at masamang balak. Hindi ako nagpahalata. Ngumiti lang ako sa sinabi niya. Hindi na po. May pasok din kami ng mga kapatid ko bukas at baka malate kami sa school. Ganun ba? Kaya lang, tulog na ang tatay ninyo. Sobra na kasi ang lasing niya. Ay, Diyos ko! Tay! Tay! Gumising ka, Tay! Kuya Ken! Kuya Enzo! Patulong kay tatay! Nakatulog na sa sobrang lasing! Napatingin sina kuya na busy sa pagsa-cellphone. Pumunta ang mga to sa kinaroroonan namin kasama si mama at inalalayan si tatay para makatayo. Tayo naman eh. Bakit nagpakalasing ka ng sobra? Ken, ayusin mo ang pag-alalay kay tatay ha. Huwag kang lampa. Hindi naman kuya. Uuwi pa rin kayo kahit ganyan ang kalagayan ng tatay ninyo. Okay nga lang kahit makitulog kayo. May isa namang silid dito na kasya kayong lahat. Kasi malawak naman yon. Okay lang po ba, Mang Antonio? Hindi na po, mga Antonio. Kaya naman po mag-drive itong dalawang kuya ko. Saka, yun nga po, may pasok kami bukas. Anak, wala kayong pasok bukas. Weekend naman, di ba? Ma, ayoko matulog dito. Hayaan niyo na. Kung okay lang sa inyo ang umuwi, mag-iingat kayo sa daan. Opo, mga Antonio. Salamat po. Salamat po, Mang Antonio, sa pagpapatuloy sa amin. Walang anuman. Basta ingat kayo. Sa wakas, makakauwi na rin kami. Pinagtulungan naming maipasok sa kotse si tatay at si Kuya Enzo naman yung nag-drive. Habang nasa biyahe ay doon na kami nakaramdam ng takot sa lugar na yon. Bukod kasi sa angkitid ng daan, napakadilim pa at wala man lang kaunting ilaw. Grabe, parang anumang oras, may bigla na naglilitaw sa daan na humihingi ng hustisya. Bilisan mo na lang ang pagmamaneho, anak, at nang makauwi na kagad tayo. Tingnan ninyo. Parang may mga matang nakatingin sa atin mula sa dilim. Kang manakot ng ganyang, Ken. Kala mo cool ka niyan, ha? Cool ka? Tama si Kuya Ken. May something nga sa dilim. Yun. Narinig niyo ba yun? Kuya, ang weird. Ano ba yan? Enzo, bilisan mo na. Ma! Ano yun, anak? Sa harap! Ano? May aswang!
Tumambad sa amin ng isang nilalang na tao ang anyo, pero nakakatakot ang itsura. Masyadong magulo ang buhok, pulang-pula ang mga mata, mahaba ang bibig, at may napakatalim na pangil. Binutas nito ang aming sasakyan at tumalsik ang mga bubog ng salamin sa mukha ni Mama dahil doon ito nakapwesto sa harap niya. Pagkatapos ipinasok nito ang kanyang kalahating katawan at nilabas ang napakatalim na pangil sa amin habang may tumutulong itim na likido. Kuya, ibaga mo na sa puno para makaalis ang nilalang dyan. Tapos bumaba na tayo. Ganun nga ang gagawin ko. Kumapit kayo na mabuti. At siguraduhin na nakalagay sa katawan ninyo ang seatbelt. Okay na, kuya. Kuya Ken, si tatay, yung seatbelt niya. Okay na. Kumapit kayo na mabuti ha. Ibabangga ko na. Okay na, kuya. Bilisan mo na. Okay na ito. 1, 2, 3. Akmang ibabangga na ni Kuya ang kotse sa puno. Biglang tumalon at nawala ang nilalang. Agad naman siyang napapreno para hindi tuluyang bumangga. Hinanap namin kung saan nagpunta ang nilalang, pero hindi na namin ito makita. Kuya, nawala. Mabuti kung ganun. Umalis na tayo. At bibilisan ko na. Ma, okay ka lang? Ang dami mong sugat. Okay lang ako, anak. Bilisan mo na, Enzo. Opo, Ma. Ano yun? Yung aswang, nakatalon ulit sa ibabaw ng bubong. Hindi mangyayari yun. Wala na yung aswang, di ba? Nakatalo na. Hindi na natin nakita kasi wala na. Paano kung di pa nakakaalis dito? Baka naman kung anong prutas lang na nalaglag sa ibabaw. Hayaan mo na. Pero malakas ang kalabog. Parang malaking bagay. Yana! Ano yun, kuya? Sa tapat ni Papa! Yung aswang! Ha? Ganun na lang ang takot na naramdaman ko nang makitang sumilip sa tapat ni Papa ang aswang. Binilisan ni Kuya ang pagpapaandar at pinaikot-ikot para malaglag ang aswang. Pero mahigpit ang kapit nito. Pinilit nitong sirain ang salamin at inilusot ang kamay para sakalin si Papa. Dahil sa ginagawa ng aswang ay nagising siya kahit malalim ang tulog niya. Papa! Si Papa! Oh, Diyos ko! Anong gagawin natin? Enzo, ibilis mo pa! Ma, hindi kaya. Kanino ko pa iniikot ang kotse? Wala talaga. Mahigpit ang kapit nitong aswang na yan. Paano na to? Anong gagawin natin? Mamamatay ang papa ninyo! Alam ko na! Ma! Ano, anak? Yung necklace nyo! May krus! Ginagamit mo yan kapag nag-rosaryo! Oo nga pala. Tama. Akin na, ma! Agad na hinubad ni Mama ang kanyang necklace na may krus at niniabot sa akin. Kahit nangangatal ang kamay ko sa takot, pinilit kong gumalaw. Umangat ako ng kaunti mula sa pagkakaupo at inabot ang aswang. Isinuot ko sa kanyang ulo ang necklace at nabitawan niya si Papa. Umepekto siya, ma! Salamat naman, anak. Buti na lang talaga nadala ko yan. Pa! Okay ka lang? Ang sakit ng leg ko. Kuya Enzo, bilisan mo na ang pagpapaandar. Nangihina na ang aswang at tatalsik na lang yan. Oo, ito na. Kumapit lang kayo ng mabuti. Sa pagkakataong yun ay tuluyan ng tumalsik ang aswang mula sa bubong. Parehas kaming nakahinga ng maluwag at nakauwi ng ligtas sa bahay. Kinabukasan, maaga akong gumising para mag-edit ng video. Sinek ko muna ang mga nakuha nilang video at may napansin akong kakaiba. Agad akong pumunta sa kusina para sabihin kay Mama at saktong kakatapos niya lang na maghanda ng almusal. Tawagin mo na ng mga kuya mo at kakain na tayo. Papunta na po sila rito. Oh, mukhang may sasabihin ka yata. Huwag na po muna kaya tayong mag-upload. O kaya naman ay gumawa na lang tayo ng bagong video. Bakit naman, anak?
Chinek ko po kasi yung mga video bago mag-edit. At may napansin po ako. Ano naman yun, anak? Tingnan po ninyo. Lahat ng take nyo ay may nakasilip na 2 lalaki na masyadong matalim at nakakatakot tumingin. Kapag in-upload pa rin natin to, baka kung anong isipin ng mga tao. Baka sa halip na sa content sila mag-focus, ito na lang yung titingnan nila. Alam nyo naman po, masyadong judgmental ang mga tao ngayon sa social media. Anak, hindi ko lang alam kung papayag ang tatay mo kasi inaabangan na yan ng mga followers natin. Kahapon pa nga siya excited na mag-upload tayo Emma, baka naman pwedeng ipaliwanag mo kay Papa. Anak, kilala mo naman ang papa mo, di ba? Kapag nagustuhan niya ay hindi napipigilan. Baka mag-away lang kami. Oh, mukhang may meeting di avance kayo mag-ina. Anong pinag-uusapan ninyo ni Yana, Mama? Kuya Enzo, Kuya Ken, tingnan nyo itong video May nakasilip. Huwag na nating i-upload. Di ko alam kung papahayag si Papa. Bahala na kayo mag-usap tungkol dyan. Anong pag-uusapan? Napapitlag ako nang marinig kong magsalita si Papa. Napalingon siya at lumapit naman siya sa amin na matalim ang tingin at may pagtataka. Ano? May kailangan ba akong malaman? Papa, parang alanganin po kasi na i-upload yung video natin kahapon. Abay, bakit naman? Ano bang problema? Tingnan ninyo po itong 2 lalaki na nakasilip mula sa malayo. Nakakatakot ang tingin. Baka ma-question tayo ng mga followers o mga taong makakita sa video natin. Ano naman? Maganda nga yun, Baka dyan pa tayo mag-viral. Dyan tayo magsisimulang sumikat at baka need na nating lumipat sa kanyang content. Papa, nakilala tayo ng mga tao sa content natin na family mukbang. Baka manibago sila kapag nagpalit tayo. Ano bang purpose natin? Makilala at maging sikat. Hinihintay na yan mga followers. I-edit mo na sa ayaw mo't sa gusto. Hindi ikaw masusunod sa pamilyang ito. Sige na anak, kumain na tayo ng almusal. Ikaw mahal, ipinagluto kita ng sabaw dahil sa hangover mo kagabi. Hindi sumagot si Papa. Nakatuon ang paningin nito kay Kuya Enzo na nakangiti habang nagse-cellphone. Bigla itong nilapitan ni Papa at inagaw ang kanyang cellphone. Pa! Ito na nga bang sinasabi ko Kaya wala kang pakialam kanina at hindi mo pinapansin ang sinasabi ko. Kaya hindi mo ako pinagtatanggol. Pa, ano po kasi, gusto kong magkaroon ng sariling page na may ibang content. Burahin mo yan! Bakit naman pa? Hindi mo ba ako narinig? Ang sabi ko, burahin mo yan! Pa, sayang naman. Ang daming followers Mas padami pa sa page natin. Kahit hindi nila ako kilala. Yun na nga Dapat mauna munang sumikat yung ginawa kong page bago yan sa'yo. Sariling tatay mo, lalamangan mo. Mahal, tama na yan. Kumain na tayo ng almusal. At saka hayaan mo na si Enzo kung gusto niyang gumawa ng sarili niyang page. Iba naman yung content niya Mga horror at saka hindi naman video yung ginagawa niya. Huwag kang makialam. Alam mo kung hanggang saan ka lang. Ako ang haligi ng pamilyang ito. Ako ang magdidesisyon at masusunod sa lahat. Kaya Enzo, burahin mo na yan. Pa naman? Isa! At tamahan ka sa akin! Kita ko ang lungkot sa mga mata ni Kuya Enzo nang binuran niya ang kanyang page. Si Papa naman ay nagsimula ng kumain at parang walang pakialam. Mga ilang oras pagkatapos naming mag-almusal, nag-i-edit lang ako ng video nang marinig ko si Papa na sumusuka sa CR. Medyo nakaawang ang pinto kaya pinuntahan ko siya. Sumunod naman ang aking ina na mukhang naaalarma rin. Mahal naman. Sabi ko naman kasi sa'yo, huwag ka na mag-iinom dahil masyado ng acidic yung sikmura mo. O tingnan mo ngayon,
Ma, tingnan mo ang suka ni Papa. Bakit itim yan, Alan? Ano bang kinain mong kulay itim maliban sa dinuguan kahapon? Wala. Ganyan. Itim na itim talaga parang uling. Ma, ipa-check up na kayo natin si Papa. Baka kung anong nangyayari sa tiyan niya. Anong check up? Okay lang ako. Maayos ng pakiramdam ko. Wala ito. Sigurado ka ba? Tama ang anak mo. Baka dapat ka na nga na ipa-check up. Hindi na kailangan. Mag-iisip pa ako ng content para sa vlog natin ngayong araw. Ganoon na lang ang gulat ko nang makitang pulang-pula ang mga mata ni Papa. At parang hindi yun pangkaraniwan. Napansin ko rin na buong maghapon na parang sobrang naiinitan siya at napakadaling mairita. Iniisip ko na lang na baka tumataas lang yung dugo niya. Kinagabihan, magkakasama lang kami ni na Kuya Renzo at Kuya Ken sa sala. Habang ako'y abala sa pag-i-edit, sila naman ay naglalaro ng mobile games. Kuya, ginawan ko ng paraan yung video. Blur ko na lang yung mukha ng mga tao. Pwede naman pala yan eh. Nagtalo pa kayo ni Papa kanina. Kaya nga hindi ko rin agad naisip. Hindi kasi maganda ang pakiramdam ko sa lugar na yun. Alam nyo ba, nung nasa kotse ako, may nakita akong batang nakatayo sa harap ko. Nakakaibang tingin. Parang gusto akong lamunin ng buong buo. Hindi nga rin magandang hinala ko dun eh. Yung kinain namin, di ko maintindihan kung bakit ganun ang lasa. Bukod sa walang asin, napakalansa. Parang hindi niluto ng maayos tapos yung mga tao dun, sarap na sarap. Napansin ko nga rin yun, kuya. Ang hinala ko, baka aswang yung mga nakatira dun. Wala lang akong magawa kasi kapag si Papang nagdesisyon, alam mo naman, hindi tayo pwedeng kumontra. Baka bata pa lang tayo. Hindi na natin masunod ang gusto natin. Palagi na lang siya ang nasusunod. Literal na hari dito sa bahay. Hindi pa siya masaya sa mga success natin. Kasi ayaw niya na nalalamangan siya. At gusto niya, kapag successful tayo, nasa kanya ang credit. Sa tingin ko, may pagka-narcissistic si Papa. Ganun daw sila. Mataas ang tingin sa sarili at gusto palaging sila ang bida. Hey, yan na naman sa term mong yan porkit psychology ang course mo, no? Ang sabihin mo na lang, makasarili para madaling maintindihan. Kasi yun naman talaga eh. Masyado na siyang makasarili. Uy, si Mama! Bakit kaya siya sumisigaw? Baka nag-aaway na naman sila ni Papa at nasaktan na naman siya. Mga kuya, nakakapag-alala. Tara, puntahan natin. Sabay-sabay kaming tumakbo papunta sa kwarto ni na Mama at Papa. Pagdating doon, sabay-sabay din kaming napaatras sa aming nakita. Si Papa, napakapula ng kanyang mga mata. Tinubuan ng pangil. Nagkaroon ng mahabang bibig at may dugo sa kanyang damit at pisngi. Nakita rin namin si Mama na duguan ang braso at kaagad namin itong pinuntahan. Ma, anong nangyari kay Papa? Anong ginawa niya sa'yo? Hindi ko rin alam, anak. Bigla na lang siya nagwala tapos sa isang iglap lang, nagkaganyan na siya. Sinakmal niya ako at kinagat ang aking braso. Alan! Huwag ang anak mo! Huwag! Pa! Ano nangyari sa'yo? Bakit ka ganyan? Parang naging aswang siya kagaya ng nakita natin sa San Mateo de Oro kagabi. Kainin ko kayong lahat. Kakainin ko kayo! Tumakbo na tayo! Ako nang bahala sa kanya! Wala na kaming nagawa dahil sa sobrang takot. Hinayaan na lang namin si Kuya Enzo na daganan si Papa dahil sa kagustuhan nito na pigilan siya para makalabas kami. Parehas kaming tuliro, hindi alam ang gagawin, pero may naisip akong paraan. Naging aswang si Papa kagaya ng mga aswang sa San Mateo de Oro.
Posibleng dahil nakipag-inuman siya sa mga tao doon, na posibleng sila din yung aswang na umatake sa atin. Alam ko na! Ano anak? Sabihin mo. Nag-aalala na naman ako sa kuya mo. Hindi ko siya matulungan kasi natatakot ako. Ma, pare-parehas lang naman tayong walang nagawa kasi natatakot tayo. Ganito na lang. Kuya Ken, kumuha ka ng asin. Bawal ang asin sa baryong yun dahil yun ang pinakamalakas na pangontra sa kanila. Anak, baka naman mamatay ang papa mo. Hindi siya mamamatay, ma. Isang parte lang ng katawan niya ang sasabuyin natin. Sapat na yun para manghina siya. Maniwala kayo sa akin. Tama si Yana. Kukuha ako ng asin. Bilisan mo na, kuya! Agad na kumuha ng asin si Kuya Ken at pagbalik niya, kinuha ko ito sa kanya at tumakbo papunta kina Kuya Enzo. Sinundan naman nila ako. Pagdating doon nakita ko na si Papa na nakaibabaw sa aking kapatid na halos maputol na ang litid sa pagsigaw. Isinaboy ko ang katiting na piraso ng asin sa kanyang likod. Napapitlag ito at natumba dahil sa sobrang sakit. Mama, nanghina na siya! Kuya Ken, kumuha ka ng tali! Oo, Yana! Bilisan mo! Sakit! Kuya Enzo! Anak ko! Oh, Diyos ko! Ang laki ng sugat mo! Kinagat ni Papa. Napakalakas niya. Oh, Diyos ko, anak. Bakit nangyayari sa pamilya natin to? Ma, ikulong muna natin si Papa. Tapos humanap tayo ng albularyo na pwedeng magpagaling sa kanya. Nakinig naman si Mama sa akin dahil kinabukasan, tinawag niya si Tio Arnold na may mga kilalang albularyo. Si Papa ay nakakulong sa kwarto niya habang nakagapos ang buong katawan. Nayanggaw si Kuya Alan. Kaya nagkaganyan siya. Kumain siya ng pagkain ng aswang. Ibig sabihin, mga aswang talaga ang nakatira doon sa pinuntahan namin, Tio. San Mateo de Oro. Aswang naman talaga ang mga nakatira doon. Yun ang mga hindi alam ng mga tao. Mabuti nga at nakabalik pa kayo ng buhay. Kasi yung ibang nakakapunta doon ay hindi na nakakabalik. Nagchat nga rin ako kay Kuya Alan kaso tinuloy pa rin pala niya. Hindi nakinig. Kumain din naman kami ng mga pagkain yun pero wala namang nangyari sa amin. Hindi ko alam kung bakit ganoon. Ay, nakipag-inuman pa kasi siya sa mga lalaki doon. Baka sinadya siyang yang gawin. Yung mga kinain ninyo, baka wala pa yung laway ng aswang. Ang yanggaw naman ay nangyayari kapag nakakain ka ng pagkain ng aswang na may laway nila. Hindi nga malabong ganun ang nangyari, Arnold. Pero, magagamot pa kaya si Alan? Hindi ko masasabi, ate. Karamihan sa mga kakilala kong albularyo ay ayaw manggamot ng mga nayanggaw kasi natatalo sila ng itim na elemento na pwede nilang ikamatay o kaya naman ipanghina nila ng labis. Takot ang mga albularyo sa ganyan. Pero susubukan ko pa rin. Sige, Arnold. Salamat. Kahit magkano magbabayad kami, bumalik lang sa dati si Alan. Sige, ate. Gagawin ko ang makakaya ko. Parehas kaming nakahinga ng maluwag ni Mama dahil sa tulong ni Tio Arnold. Samantala, nadagdagan ang pagkaparanoid na nararamdaman ko dahil tila may nangyayari din kay Kuya Enzo. Kuya, pati ako kinukulit na ng mga barkada mo. Sagutin mo na kasi yung tawag nila. Ayoko nga. Nagsabi na akong ayoko. Oh, bakit nagagalit ka agad? Baka may laro kayo ng basketball kaya tumatawag. Alam mo naman yung mga yun, hindi nakakapaglaro ng wala ka. Ikaw kasi ang boss nila sa inyo. Bakit ba ang kulit mo? Sinabi ko ng ayoko, di ba? Paulit-ulit. Eh di wag! Ang init na naman ng ulo mo. At saka, bakit ba nagkukulong ka rito sa kwarto at naka-jacket ka pa? May lagnat ka ba? Wag mong kong hawakan ha. Wala akong lagnat.
Teka, ang lamig mo kuya. Ano bang nangyayari sa'yo? Ibukas ko nga itong bintana. Aray! Oh, bakit kuya? Napaano ka? Yung bitana! Isara mo! Please! Isara mo! Eto na, isasara ko na. Salamat. Anong nangyayari sa'yo kuya? Bakit parang allergy ka yata ngayon sa init ng araw? Hindi ko rin maintindihan. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Kuya, bakit ka ba sigaw ng sigaw? Kanina ka pa, hindi ka naman ganyan ah. Umalis ka na. Umalis ka na sabi! Aray! Bitawan mo ko! Huwag na huwag ka nang babalik pa dito sa kwarto ko. Kuya! Hindi naman ganun dati si kuya. Kaya sobra akong nagtataka. Mas lalo akong naparanoid nang mapansin ko ang lababo sa CR. May naiwang itim na likido na hindi masyadong nabuhusan. Gabi na nang mag-decide kami na gumawa ng video para i-upload. Hindi kasama si Papa dahil hindi namin ito inaalis sa pagkakakulong. Mama, kailangan pa ba nating magbukbang kahit wala si Papa? Gagaling pang papa ninyo. Naghahanap ng albularyo si Arnold at kapag nakita niyang napabayaan ng page natin, magagalit yun. Palagi ka na lang sunod-sunuran kay Papa. Wala ka bang sariling desisyon, ma? Kuya, huwag mong pagsalitaan ng ganyan si Mama. Huwag kang magsalita laban sa akin. Wala ka pa sa kalahati ko. Isa kang inutil o walang kwenta. Lampad sa... Kuya Enzo, tama na! Ano ba kayo? Ma, gawin na natin ng video. At kayo mga kuya, wag na kayo mag-away. Sundin na lang natin si Mama kasi tama rin naman siya eh. Hindi natin makokontrol si Papa kapag nagalit yun dahil nalaman niya na wala tayong ina-upload. Umiwas na lang tayo sa gulo, okay? Nakinig naman sa akin ang mga kapatid ko kaya di na nagsalita. Si Kuya Enzo, pulang-pula pa rin ang mga mata niya. Hindi ko maiwasang magduda dahil ganoon ang mata ni Papa. Samantala, nag-set up na sila ng kamera. Ako naman ay nasa harap lang nila dahil hindi ako sumasali sa video. What's up mga kaiti? Kami lang tatlo ng anak ko magkakasama kasi may sakit ang Kuya Alan ninyo. Napakahirap kasi ng panahon. Masyadong pabago-bago kaya. Kayo ha, palaging magdala ng payong at kumain ng masustansya kasi mahirap nang magkasakit. Inso, ikaw na. Inso. Kuya Enzo, ikaw na. Yung line mo na. Ano ba? Ayoko at huwag mo kong hawakan. Ken, ayaw ng kuya mo. Ikaw na lang. Nabasa mo rin naman yung sasabihin ni. Yana, ikat mo na lang yung part na yun ha. Hindi pwedeng makita ng mga followers natin na nag-aaway-away kayo. Opo, Ma. Sige na Ken, simulan mo na. At yun nga mga kaiti, ang imumukbang natin ngayon ay ang mga iba't ibang pagkain sa iba't ibang fast food chain. I-rate natin kung alin ang pinakamasarap. Hinay-hinay lang sa panonood at baka magutom kayo niyan. Yes! At yun nga mga kaiti, simulan na natin. Sabay na nagsandok si Kuya Ken at Mama, pero si Kuya Enzo ay nakatulala lang at hindi kumikilos. Nang kumakain na sila, ay nagulat na lang kami sa ginawa niya dahil bigla siyang nagalit at itinapon ang mga pagkain. Enzo, ano ba? Bakit mo ginawa yun? Hindi yan ang gusto ko. Hindi yan ang gusto ko. Sariwang dugo. Sariwang dugo. Anak, bakit ganyan ang boses mo? Ma, hindi kaya nayanggaw din ng aswang si Kuya. Ay, Diyos ko, wag naman sana. Kuya Enzo! Anak! Ma! Yung itsura niya! Ma! Parang si Papa! Parang si Papa kagabi! Dahil na rin sa sobrang tuliro, wala kaming nagawa nang sakmali ni Kuya Enzo si Mama.
Agad akong tumakbo sa kusina at kumuha ng asin. Pero pagbalik ko, nakita ko si kuya na nangingisay habang pilit na isinusuot ni mama sa ulo niya ang kanyang rosaryo. Duguan ang kanyang braso. Si Kuya Ken ay walang magawa. Nakatulala lang sa dulo dahil sa sobrang takot. Agad akong lumapit kay mama at pinipigilan siya sa ginagawa niya. Ma, tama na! Mamamatay si kuya kapag itinuloy-tuloy mo. Ito na lang asin para manghina siya at may gulong natin sa loob. Pasensya na anak. Natakot lang ako. Tingnan mo naman ang katawan ko, puro kagat niya. Baka maging kagaya rin nila ako. Hindi ako naniniwalang nayanggaw kayo dahil sa kagat. Pare-parehas lang naman kayong kumain, di ba? Hindi anak. Hindi totoo yun. Hindi ako magiging aswang at ipagagamot ko ito bukas. Hindi natin papatayin si Papa at Kuya Enzo. Gagawa tayo ng paraan para gumaling sila. Hindi ba nakausap na natin si Tio Arnold tungkol dito? Sumunod naman ang nanay ko sa akin at nawala ang pangingisay ni Kuya Enzo nang tanggalin niya ang rosaryo. Nanghihina na ito kaya madali na lang namin siyang naigapos at naikulong sa loob ng silid. Magkasama na sila ni Papa. Kinabukasan, maagang umalis si Mama para ipagamot ang kanyang sugat. Maaliwalas ang mukha nitong bumalik sa bahay at agad ko naman siyang sinalubong. Kumusta, Ma? Wala na ito anak. Pinaturukan ko na ito ng anti-tetanus tsaka anti-infection. Dapat nga sa albularyo ko ito ipapagamot para sigurado. Ang kaso, hindi pa naman bumabalik ang Tio Arnold mo eh. Busy yun sa mga duty niya, Ma. Isinisingit lang yun ang paghahanap ng albularyo. Tapos sa mga bundok pa siya pumupunta. Oo nga eh. Nauubos na tayong mayanggaw. Ang tagal ng tiyo mo. Naniniwala po ba talaga kayo na nakukuha yan sa kagat ng bawat isa? Nakita mo naman ang nangyari, di ba? Pagkatapos makagat si Enzo, naging aswang din siya. Hindi naman po nakagat ng aswang si Papa. Ma, nadalan ko na ng pagkain si Papa at Kuya Enzo. Sinunod ko yung bilin ninyo na huwag lagyan ng asin at bawang. Salamat anak. Ganyan lang ang gagawin niyo ha? At sa gabi, sariwang karne at dugo ng hayo para hindi sila magwala. Kain na tayo, Ma. Nagluto ako ng buttered garlic shrimp. Hindi ba paborito ninyo yun? Dinamayan ko ng bawang. Salamat anak. Yana, kain na tayo. Opo, Ma. Dahil sa sobrang pagkawili ni Mama sa niluto ni Kuya Ken, ito ang unang nilagay niya sa plato. Pagkasubo niya ng isa ay biglang nailuwa ni Mama at para bang naanghangan at napaso ang kanyang bibig. Ma, sobrang init at anghang po ba? Oo anak eh. Bakit ganito? Parang apoy na pumasok sa aking bibig. Hindi naman po, Ma. Hindi naman nagluluto ng maanghang si Kuya Ken. Ma, okay lang po ba kayo? Ma, mukhang hindi maayos ang pakiramdam mo ah. Hindi anak. Ayos lang ako. Sige na. Kumain na kayo. Ma! Biglang napatakbo si Mama at dumiretso sa CR para sumuka. Sinundan namin siya ni Kuya Ken. Parehas kaming napaatras. Pagkakita sa kulay ng kanyang suka, likidong itim na malapot. Kuya, ganun yung kulay ng suka ni Kuya Enzo at ni Papa. Ibig sabihin, Magiging aswang na rin si Mama. kumain din ako ng pagkain kinain nila. Ibig sabihin, magiging aswang din ako? Ano bang iniosyosin niyo dyan? Ayos lang ako. Ma, yung suka mo. Ganun ang kulay ng suka ko kasi kumain ako kanina ng champurado bago pumunta sa ospital. Ano ba naman kayo? Pero Ma, Hindi ako magiging aswang. Huwag kayong mag-isip ng kung ano-ano. mas mabuti na yung naninigurado, Ma. Kahit na. Hindi ako magiging kagaya ng papa at kuya mo. Yana, huwag ka lang sumagot.
Pero kuya, Yana, Wala na akong magawa kundi ang sumunod kay Kuya Ken. Buong maghapon kong tinatawagan si Tio Arnold pero hindi siya sumasagot. Kinagabihan, tumawag ulit ako sa kanya at sa wakas, sinagot niya rin ang aking tawag. Oh, Yana, napatawag ka. May nangyari ba dyan? Tio, kanina pa ako tumatawag sa'yo pero bakit ngayon ka lang sumagot? Sobrang busy, Yana. Ang daming operasyon. Bakit? May nangyari ba? Nalalahat na kami dito. Noong una ay si Papa, tapos sunod si Kuya Enzo. Tapos pakiramdam ko ay si Mama naman ngayon. Sumuka rin ba ng itim na likido si ate? Yun na nga. Ang masama pa nito, hindi niya matanggap sa sarili niya na nagiging aswang na rin siya. Tio, ano bang balita? Wala ka bang nahanap na albularyo? 6 na albularyo lang nakausap ko at lahat sila ay ayaw. Delikado daw ang ganong uri ng paggagamot. At ayaw nilang itaya ang buhay nila. Pero Tio, paano sila gagaling? Mag-uusap tayo mamaya, Yana. Pauwi na ako dyan at didiretso agad ako sa bahay ninyo pag-uwi. Sige po, salamat. Pagkababa ng tawag ay in-off ko na rin yung aking cellphone. Pumunta ako sa sala para sana manood na muna ng TV habang hinihintay si Tio. Pero pagdating ko doon, nakita ko si Mama, nakatalikod at nakaharap sa bintana. Parang malayo ang tinitignan. Ma, bakit di pa kayo natutulog? Bawal kayong magpuyat, di ba? Ma? Nagugutom! Nagugutom ako! Ma? Ma? Iba na rin ang boses niya. Ma? Nagugutom! Nagugutom ako! Kuya Ken! Kuya Ken! Nagugutom! Nagugutom ako! Napaatras ako nang humarap si Mama. Iba na ang kanyang anyo. Katulad na ito ni na Papa at Enzo. Kumilos ito ng napakabilis. At bago pa ako makatakbo, bigla nitong hinila ang aking buhok at presahan akong ibinagsak sa sahig. Umibabaw siya sa akin at tumulo sa aking dibdib ang malapot niyang likido. Nagugutom! Nagugutom ako! Anak mo ito, Ma. Huwag mo akong sasaktan. Inilabas ni Mama ang napakatalim at mahaba niyang pangil. Buong puwersa kong itinulak ang kanyang ulo para hindi ako tuluyang sakmalin. Pilit ko makawala pero napakalakas niya. Ilang sandali pa, nakita ko si Kuya Ken. Gulat na gulat at natutuliro sa nakikita niya. Kuya Ken, huwag kang tumayo lang dyan. Asin! Kumuha ka ng asin! Si Mama, aswang na rin siya! Oo, eto na. Kumuha na ako. Bilisan mo! Iya! Walang asin o kahit bawang. May nagtago yata. Nawawala yung lalagyan. Ano? Ay, Diyos ko! Rosario! Kahit Rosario! Oo, hahanapin ko. Pilit kong itinutulak si Mama. At sa wakas, nakaipon din ako ng lakas at nakawala sa kanya. Si Kuya Ken kung saan-saan naghahanap pero nasipat ng mata ko kung nasaan ang Rosario at akmang pupuntahan ko na ito nang hilahin ng aswang ang aking paa. Nagugutom ako! Nagugutom ako! Bibitawan mo ako! Kakainin kita! Kakainin kita! Kuya Ken! Kuya Ken! Tulong! Muli niya akong ibinagsak sa sahig at napahiyaw ako sa sakit. Umibabaw siya sa akin at sinakal ang aking leeg habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Parang hindi ko sa nanay. Nakahawak ako sa kanyang kamay at pilit itong inaalis. Pero kahit anong pwersa ko ay hindi matanggal. Ilang sandali pa, may narinig akong yapak at naramdaman ko
ang presensya ng isang tao. At ilang saglit lang, Yana! Okay ka lang? Tio Arnold! Sinasabi ko na nga ba? Ito yung mangyayari. Butit dumating agad ako. Saan mo tinamaan si Mama? Huwag ka mag-alala. Sa paa lang yun. Malayo sa bituka. Ginawa ko lang yung para pigilan siya. Tingnan mo, naghihina na siya. Hindi na niya tayo maaatake. Gagamutin na lang natin siya mamaya. Ay, Yana! Eto na! Nakuha ko na! nahuli ka na! Bakit ba kasi hindi mo agad nakita kanina? Eh, nandun ka lang naman! Pasensya na! Hindi ko nakita eh! Ay, Huwag na kayo magtalo. Maluwag na naman ang schedule namin sa mga susunod na araw. Maglilibuna ako para mabantayan kayo. Iisip din ako ng paraan kung paano mapapagaling silang lahat. kahit papano, ay sinapian ako ng pag-asa dahil sa sinabi niyo ni Tio Arnold. Ikinulong na rin si Mama sa loob ng silid kasama sina Papa. Nakakadurog ng puso ang sitwasyon nila. Si Kuya Enzo, nakatulala lang sa sahig. Si Mama ay umiiyak. At si Papa ay biglang lumapit sa bintana kung saan ako nakasilip. Kumusta na anak yung vlog? Hindi na tayo nakakapag-upload. Baka mawala ang mga followers natin. Pa, huwag ninyo na munang isipin yon. Ang mahalaga sa ngayon ay gumaling kayo sa pagkaaswang. Gagaling pa ba kami, ha? Ang sabi ng mama mo, walang albularyo na pwedeng makatulong sa amin. Huwag kayong mag-alala pa. Ginagawa naman ng paraan ni Tio Arnold eh. Ginagawa ng paraan eh, bakit wala pa? Paano mga pangarap ko kung ganito ako? Hindi na ako nakasagot. Tumalikod na ako at tumulo ang luha sa aking mga mata. Nagdesisyon kami ni Tio Arnold na maghanap muli ng albularyo. Naiwan si Kuya Ken sa bahay para magbantay sa pamilya namin para hindi sila makatakas. 3 albularyo na ang nakausap namin pero wala pa rin. Paano ba yan? Lahat sila ay ayaw nila. Ay laki na nga nag-ino-offer kong bayad. Kalahati ng ipon ko. Tio, may naisip akong isa pang paraan. Sige Yana, sabihin mo, ano yon? Yung matandang nakausap namin. Sigurado akong mapagkakatiwalaan siya. Eh paano kung aswang din yun? Baka saktan pa tayo. Sa tingin ko, kahit aswang siya, hindi siya masama. Binigyan niya kami noon ng babala. Sigurado akong alam din niya kung ano ang gamot si Yanggao. Ay, sige, maaga pa naman. Hindi pa delikado ang pagbiyahe papunta doon. Tama. Puntahan natin siya, Tio. Magtiwala ka sa sinasabi ko. Sakay ng kotse ni Tio Arnold ay pumunta kami sa San Mateo de Oro. Nakakapangilabot pa rin talaga kung makatingin ang mga nakatira doon. Pero mabilis naman naming nahanap ang bahay ng matandang babae dahil nasa bungad lang ito. Tao po! Anong kailangan ninyo? Pwede po ba namin kayong makausap? Natatandaan kita. Kasama ka nung bragger ba yon? Yung nakapiesta dito nung isang araw? Vlogger po. At saka opo, kasama po nila ako. Pamilya ko po sila. Vlogger pala. Bakit ka bumalik dito kasama ang lalaki na ito? Hindi ba binalaan ko na kayo na ang baryong ito na bawal ang asin ay delikado para sa mga taong kagaya ninyo? Alam ko na po kung bakit ito tinawag na baryong bawal ang asin. Dahil nakatira rito ay mga aswang. Hindi po ba? At ang kausap ninyo ngayon ay isa ring aswang. Hindi ninyo ako mapagkakatiwalaan kaya umalis na kayo. Pero naniniwala po ako na hindi kayo masamang aswang. Nakikiusap po ako. Ginagawa ko ito para sa pamilya ko. Ano bang nangyari sa pamilya mo? Nayanggaw po sila. At pare-parehas po sila ng kalagayan ngayon. Hindi malabong mangyari yan. Nakipiesta kayo dito eh. At sa kayo ng gustong-gusto ng mga kalahi ko.
Ang mayanggawa mga tao, bukod sa gawin silang pagkain. Ikaw ba? Kumain ka rin? Hindi po ako kumain. Masama ang pakiramdam ko nun eh. Ikaw na lang siguro ang naiiba sa inyo. Mayroon pa po. Yung isa kong kapatid. Kumain din siya pero walang nangyaring anuman sa katawan niya. Mukhang hindi mo naiintindihan ang konsepto ng pangyayanggaw dito. Hali kayo, pumasok kayo sa loob. Baka makita nila kayo, delikado na ang buhay ninyo. Sige po. Salamat po. Agad kaming pumasok sa loob at umupo sa sofa. Isinara naman ng matanda ang pinto at bintana. Maraming halamang gamot at medalyon sa loob. Isa pala siyang albularya. Hindi lang ako basta residente dito. Ako rin ay isang manggagamot. Mapaaswang man o tao ay kabisado ko na kung paano nangyayanggaw ang aking mga kalahi. Sige po. Sabihin ninyo po. Ang mga pagkaing inihahanda ni Mang Antonio kapag piyesta ay talagang nilalagyan ng laway ng aswang, lalo na sa mga dayong tao. Gusto kasi nila magparami ng lahi. Kakaiba ang pangyanggaw nila sa lahat ng aswang. Bakit po kakaiba? Kapag bumilog ng buwan at nakakain ng pagkain ng aswang, umiepekto na sa katawan yon pero hindi agad nakikita. Pero yung papa ko po, kinabukasan naging aswang na agad siya. Patapusin mo muna ako. Ang epekto ng yanggaw sa lahi namin ay dumidepende sa budhi o enerhiya ng isang tao. Yan ang sumpa sa lahi namin. Kapag maitim ang budhi mo, mas mabilis umepekto. Kaya po pala, hindi sila sabay-sabay na nayanggaw dahil doon? Sabihin mo sa akin ngayon kung anong pagkakakilala mo sa pamilya mo, sa ugali nila at sa kalooban nila. Ang papa ko po, masyado siyang makasarili. Gusto niya na palaging siya ang nasusunod at nagdedesisyon sa lahat ng bagay. Pero wala siyang pakialam sa nararamdaman namin. Si Kuya Enzo naman, may pagkamayabang at palagi niyang binubuli si Kuya Ken. Si Mama naman masyadong sunod-sunuran kay Papa at wala siyang sariling desisyon. Minsan ma-pride din siya at hindi nakikinig sa anak kagaya nung sinabi namin na posibleng maging aswang na rin siya kagaya ni Papa. Ang unang naging aswang ay ang papa mo. Sunod ay si Enzo. At sunod naman ang mama ninyo. Tama po kayo. Pero paano po ninyo nalaman? Ang may pinakamasamang budhi ay ang papa mo. Dahil wala siyang ibang iniisip, kundi ang sarili niya. Ang Kuya Enzo mo naman ay sumusunod lang sa yapak niya. At gusto niya lang mapansin, siya ng papa ninyo kaya ginagaya niya ang imahe niya. Ang mama ninyo ay takot lang sa papa niyo pero sa nakikita ko, may lihim siyang galit at mapagtanim siya ng sama ng loob. Hindi ko po maintindihan. Paanong nakadepende ang bilis ng epekto ng yanggaw sa budhi nila? Ang lahi namin ay nabula sa sakim na tao na gustong maging malakas. Sumamba siya sa demonyo at nagsagawa ng itim na ritual sa tulong ng kulto at minahal siya ng sinasamba niyang demonyo dahil sa sama ng kanyang budhi. Tinupad ng demonyo ang kagustuhan niya maging aswang dahil gustong-gusto niyang sinasamba niya ang pagkamakasarili niya hanggang sa nagsalin-salin na. Sa tuwing may niyayanggaw si Mang Antonio, mas mabilis ang epekto sa mga taong sobra na makasarili at walang pakialam sa iba. Kadalasang matagal tablan ang mga taong mabubuti ang budhi. Naiintindihan ko na po. Parang sa mga wildfire, mas mabilis na umaapoy ang mga tuyong dahon kaysa sa basa. Hindi po ba? Ganon na nga, Iha. Maitanong ko lang po, may paraan po ba para bumalik sila sa dati? Gusto mong itanong kung paano sila gagaling? Opo. Ayaw po kasi manggamot ng ibang albularyo ng ganoong kaso. Ilang araw pa lang naman ang lumilipas. Bago pa lamang ang kanilang kondisyon. Makakaya ko pa silang gamutin sa pamamagitan din ng itim na ritual. Dalhin ninyo sila sa akin. Talaga po? Salamat po! Maraming salamat po.
Kahit magkano ay babayaran ko kayo. Papagaling nyo lamang sila. Wag na. Dalhan niyo lang ako ng hilaw na karne ng baboy. Dahil yon ang kinakain ko. Hindi ko kasi hinahayaang kainin ang sistema ko ng pagkaaswang hindi kagaya ni na Antonio. Napakabuti niyo po. Napakaliit na bagay po yan. Tatanawin po naming malaking na utang na loob ang gagawin ninyo sa pamilya ko. Basta wag ninyo silang dadalhin dito ng gabi. Dahil mainit kayo sa mata ng mga nakatira dito. Opo. Bukas ng umaga. Umalis na rin kayo ngayon. Bago pa kayo abutan ng dilim. Sumunod kami sa sinabi niya. Umuwi na kami na umaasang gagaling ang aking pamilya. Pero pagdating namin, nagulat kami sa isang tagpong naabutan. Nasusunog ang aming bahay. At hindi pa ito napapansin ng ibang kapitbahay dahil medyo malayo ang pagitan ng bahay namin sa kanila. Agad akong napatakbo. Nasa loob silang lahat. Ang pamilya ko! Nasa loob silang lahat! Ma! Pa! Kuya Enzo! Kuya Ken! Yana, huwag kang papasok sa loob dahil delikado. Tatawag ako ng bumbero. Hindi! Kailangan ko silang iligtas! Yana! Yana! Kahit natutupok na ang buong bahay, pinilit ko pa rin pumasok sa loob at nakita ko ang aking pamilya sa anyong aswang nila. Para silang mga hayop na nagkakagatan at sinasaktan ng isa't isa. Mukhang galit na galit sila. Dapat mamatay ka na. Ikaw ang dapat na mamatay. Kung may dapat mamatay, kayong dalawa dahil pares lang kayo! Ay, Diyos ko! Anong nangyayari sa inyo? Itigil nyo na yan! Pamilya tayo! At gagaling pa kayo! Yana, Ano? Buong pamilya natin ay nag-aaway-away? Nagkakasakitan? Wala na ba tayong gagawin, ha? Wala kang gagawin? wala tayong magagawa. Masyado silang agresibo dahil sa pagiging aswang nila. Kapag tinulungan natin sila, ay mamamatay tayo. Kaya umalis na lang tayo. Mukhang wala na nang magagawa. Tara na, Yana. Tayo na lang ang pamilya ngayon. Tandaan mo yan. Tama nga si kuya, kaya sumunod na lang ako sa kanila. Nang lingunin ko sila, ay nakita kong isa-isa silang nadadaganan ng mga naglalaglagan na kisame. Pero patuloy pa rin sila sa pagsasakitan. Tumakbo na kami palabas at saka palang dumating ang mga bumbero. Naapula ang apoy. Pero ang pamilya ko, wala na sila. Kami na lang ni Kuya Ken ang magkasama at pinatuloy na muna kami ni Tio Arnold sa bahay nila. Kinabukasan, napansin ko na pati si Kuya Ken ay may kakaiba na rin. Kuya, huwag mong itanggi sa akin. Sumuka ka ng itim na likido sa lababo. Hindi Kagagising ko lang doon. Wala akong alam doon. Eh sino namang susuka ng ganon doon? Si Tio Arnold? Hindi naman siya kumain ng pagkain ng aswang na kinain nyo. Hindi ko alam. Basta hindi ako. Kuya, umamin ka na. Huwag mong itanggi sa sarili mo. Huwag kang gumaya kay Mama. Hindi ba kayo gagaya? May pamisa bilang pag-alaala sa pamilya ninyo. Namatay man silang aswang pero mas matagal silang namuhay bilang tao. At kahit wala tayong makita kahit abo, kailangan natin itong gawin. Oo nga, Tio Arnold. Kasi wala na sila. Ito na lang ang magagawa natin kasi hindi natin agad sila nailigtas eh. Walang may kasalanan sa nangyari. Kaya walang dapat nasisihin kahit sino. Hindi ako pupunta. Masyadong mainit. Anong sabi mo? Kuya, Totoo naman, di ba? Mainit naman talaga. Nakakapaso. Kuya, huwag ka na magbulag-bulagan. Tio Arnold, dalhin natin mamaya si Kuya Ken sa San Mateo de Oro para magamot siya ni Aling Milagros. Oo nga, Ken. Magpagamot ka na para maagapan yan. At hindi ka matulad sa pamilya mo. Hindi ako magpapagamot. Walang epekto yung yanggaw sa akin. Nagkakamali ka lang, Yana. Kuya Ken naman,
Huwag ka naman ganyan! Kahit anong pilit ay ayaw talaga ni Kuya Ken, kaya wala na akong nagawa. Kami lang ni Tio Arnold ang umaten sa misa dahil ayaw niya. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Naaalala ko ang pamilya ko. Inusisa ko si Kuya Ken sa kabilang kwarto. At mabuti na lang ay medyo nakabukas ang pinto, kaya naman mabilis akong nakapasok. Nakahinga ako ng maluwag nang makita siya na walang anumang nangyayari at mahimbing lang na natutulog habang nakatagilid. Naupo ako sa tabi niya. Kuya Ken, nagising ako kasi namiss ko ng pamilya natin. Alam kong hindi tayo perpekto pero sa isa't isa pa rin tayo umuwi. Kaya lang ang nangyari, sa halip na magbukbang tayo para sa vlog natin, minukbang nila ang isa't isa hanggang sa sama-sama silang namatay. Napaka-traumatic, kuya. Sana huwag ka nang maging katulad nila. Hindi ko nakakayanin. Ikaw na lang ang natira sa kanila sa pamilya ko. Kuya? Kuya, okay ka lang? Nagugutom ako. Nagugutom ako. Kuya! Sabi ko na nga ba, hindi makakaligtas si Kuya Ken sa Yanggaw dahil kumain din siya ng pagkain ng aswang. Bumangon siya at agad akong sinakal. Tumulo sa pisngi ko ang malapot na likido. Pilit kong inaalis ang kamay niya pero napakahigpit. Hanggang sa natadyakan ko ng paulit-ulit ang kanyang tiyan. Nakawala ko at dali-daling tumakbo. Kinuha ko ang cellphone para tawagan si Tio Arnold. Tio, nasan ka? Si Kuya Ken, naging aswang na rin siya. Ano? Pauwi na ako dyan. Hintayin mo ako. Sige, Tio. Nagugutom ako. Nagugutom ako. Bitawan mo ako! Napansin ko na mas mahina si Kuya Ken kumpara sa ibang miyembro ng pamilya namin. Mas madali ko siyang nasasaktan nang di na siya nakakapanlaban. Tumakbo ko sa kusina para kumuha ng asin. Pero bago ko ito nakuha, ay hinila niya ang aking buhok at sinugatan ako sa likod gamit ang mahahaba niyang kuko. Aray! Ang sakit ng ginawa mo, Kuya! Nagugutom ako. Nagugutom ako. Tawan mo ko! Yeah! Nabitawan niya ako nang sinuntok ko siya sa muka. Halos hindi na ako makagulapay dahil sa sugat na tinamo ng aking likod. Nagpumilit pa rin akong kumilos para kunin ang asin, pero dinambahan niya ako't dinaganan. Bitawan mo ako! Papatayin kita. Kakainin kita. Kuya, hindi ka naman masama kagaya ni na Papa. Hindi ka dapat nayanggaw. Hindi dapat tumalab sa iyo ang laway ng aswang. Bakit ikaw pa? Bakit ganito? Naiinggit ako kay Kuya Enzo. Naiinggit ako sa kanya dahil mas malakas siya kumpara sa akin at ang pamilya natin. Gusto ko na silang mamatay. Anong ginawa mo? Ako ang nag-booking kay Papa tungkol sa page niya at noong nasunog ang bahay natin. Ano? Ako ang may kagagawa ng sunog. Ginawa ko yun para matapos ng lahat. Hindi na sila gumaling. Bakit mo ginawa yun? Pamilya natin sila! Itinuring nila ako mahina, aso at sunod-sunuran. Lalo na si Kuya Enzo at Papa dahil anak ako ni Mama sa ibang lalaki. At si Mama naman, galit din ako sa kanya dahil ganitong buhay ang ibinigay niya sa akin. Kahit naiintindihan ko na nagloko siya dahil pagod na kay Papa. Pero bakit binuhay niya pa ako para maging ganito? Kuya, hindi ko alam. Hindi ko alam na ganyan pala. Ako ang sumalo sa lahat ng kasalanan nila. At ngayon, di na rin kita bubuhayin
Pare-parehas kayong magsama sa impyerno! Kuya, wag! Mahigpit niyang sinakal ang aking leeg at wala na akong nagawa dahil nanghihina na ako. Ilang sandali pa ay narinig ko ang malakas na putok ng bala. Nakita kong dumating si Tio Arnold. Hindi niya isinakto sa katawan ni Kuya Ken ang baril. Ipinutok niya lang ito para magulat ang aswang. Bumitaw ito saglit pero muli na naman akong sinakal. Kuya! Tama na! Ken! Tama na! Kapatid mo yan! Papatayin ko kayo pareho! Uunahin ko lang ito! Kuya! Ken! Tama na! Ikaw na lang ang nag-iisa niyang pamilya. At kahit kailan, hindi siya naging masama sa'yo! Sa pagkakataong yun ay parang natauhan si Kuya Ken at bumitaw sa akin. Natahimik ito pero halata pa rin ang gutom na nararamdaman niya. Pilit niyang kinagat ang sarili niyang braso at lumabas dito ang sariwang dugo. Nakita ko siyang umiiyak habang ginagawa yon. Kuya! Tama na! Tigilan mo na yung ginagawa mo! Tama siya! Tama siya! Ikaw na lang ang nag-iisa kong pamilya. Pero di ko mapigilan ang sarili ko. Gusto kong kumain ng sariwang karne at nauuhaw ang lalamunan ko sa dugo. Kuya, I'm sorry kung naranasan mo yan. Hindi mo ginusto ang mga nangyayari. Ken! Kapag hindi mo yan tinigilan, ipuputok ko ito sa paa mo! Nakita kong natigilan si Kuya Ken at itinigil na rin niya ang pagkain sa braso niya. Bigla siyang tumayo at inagaw ang baril kay Kuya Arnold. Pagkatapos lumayo siya at itinapat sa ulo ang baril saka pinaputok. Kuya! Ken! Kuya! Bakit mo ginawa yon? Mas mabuti pang mamatay kesa maging ganitong klaseng nilalang. Hindi, Kuya. Gagaling ka pa. Dadalhin ka namin bukas sa San Mateo de Oro. Yana! Ang kuya mo! Kuya! 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 Gumising ka! Kuya! 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 Yana! I'm sorry. Mag-isa na lang ako ngayon, Tiyo. Nandito pa ako, Yana. Hindi kita iiwan. Tandaan mo yan. Wala na akong nagawa kundi yumakap kay Tio Arnold. Napakasakit ng dinanas ko. Wala na si Kuya Ken. Wala na si Papa, Mama, si Kuya Enzo. Wala na silang lahat na buong pamilya ko. At ako lang ang tanging nakaligtas. Pinilit naming ilihim ni Tio Arnold sa mga tao ang totoong nangyari. At ako naman, pinilit magpakatatag at bumangon. Salamat sa aking tiyuhin na hindi ako kailanman iniwan. Hanggang ngayon ay nagpapagaling pa rin ako sa lahat ng trauma at sakit na aking dinanas. Wala na akong balita sa San Mateo de Oro. Pero sabi ng tiyo, parang nagsara na raw ang lugar na yon. Sa aking kwento, masasabi ko na hindi ang pagiging aswang ang sumira sa pamilya ko. Kinain nila ang sistema ng bawat isa dahil sa mga sama ng loob at pagnanasa na nasa kanilang puso. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po kung mapipili itong aking salaysay. Lubos na gumagalang, Yana. Para sa mga tagapakinig, bakit nasisira ng pagkamakasarili ang isang pamilya? Paki-comment na mga kasagutan nyo at huwag kalimutang mag-like and subscribe. Maraming salamat po.